Lumipas na ang maghapon na puro kwentuhan tungkol sa kanilang mga nakaraan, at mga minamahal sa buhay ang dalawa, hanggang sa hindi nila namalayan na dumidilim na. Gabi na pala, sabi ni Kathy. Tumayo siya mula sa kinauupuan niyang upuang kawayan, nakatabi lang ng papag na kinauupuan naman ng binata. Nagsindi ng gasera si Kathy. Hindi pa naabot ng serbisyo ng Sulmeralco ang kanilang nayon, kaya wala pang kuryente. Napakatahimik pala rito kapag gabi na. Hindi ka ba natatakot na naiiwan ka mag-isa rito? Asis ng binata sa kanya. Hindi, sagot niya. Lahat ng mga tao dito ay magkakakilala na, at madalang ang hindi lehitimong taga rito. Tahimik at walang krimen na nangyayari rito sa aming baryo. Hindi ka ba nangangarap na makaalis dito sa lugar niyo? Ayaw mo ba sumubok makipagsapalaran sa ibang lugar? Halimbawa sa Maynila. Nangangarap din. Pero kung ang kapalit naman ay maiiwan ko mag-isa rito sa baryo Amaya si Lola, hindi bale na lang. Matanda na si Lola, kailangan niya ng makakasama at mag-aalaga sa kanya. Tatanggapin ko na lang ang aking magiging kapalaran dito, kahit labag man sa loob ko na makapag-asawa sa edad na 20 ay gagawin ko, naaawa na rin kasi ako kay Lola. Kathy, magpahinga na nga tayo, baka kung saan pa mapunta ang usapang ito. Dito ka na mahiga sa papag, at ako na riyan sa lapag, sabi ng binata. Huwag na at baka malamigan ang iyong mga sugat. May pagtutol sa tinig ni Kathy nang sabihin iyon. Mahihirapan ka na makatulog dito. Dahil hindi pantay ang sahig na kawayan. Diyan ka na lamang mahiga sa papag. Okay lang ako. Babae ka kaya dapat lang na sa papag ka mahiga, at dapat lang na riyan ako sa lapag, para alam ko kapag may nagtangkang pumasok sa pinto. Ako ang magiging bantay mo ngayon, mayabang na sabi ni Elmo, para mapatawa ang dalaga. Ikaw na nga ang bahala, pero kung sakaling hindi ka makatulog dyan, pwede naman tayo magpalit ulit ng pwesto. May pagsusukong sagot ni Kathy. Tumindig siya upang lumipat sa papag na dati niyang higaan. Panatag ang kalooban ni Kathy ng gabing iyon, dahil may kasama siya ngayon. At si Elmo naman ay maayos na ang pakiramdam, kaya nakatulog na ng maayos. Sinilip niya ang binata, at nang makita niyang nakatulog na ito, ay ipinikit na rin niya ang kanyang mga mata. Kinaumagahan ay dumating na ang lola ni Kathy. Marami itong dalang gulay na paninda. Magandang umaga, bati ni Mang Tasyo kay Aling Lorena. Ikaw pala Tasyo, halika, pumasok ka sa aming dampa. Pagkatapos tulungan ni Kathy ang kanyang lola na may pasok sa kanilang dampa ang mga gulay na dala nito, tumungo naman siya sa kusina, upang magtimpla ng kape. Hindi na ho, Aling Lorena. Tanggi ni Mang Tasyo. Napadaan lamang ako upang ihatid sa inyo ang mga isdang nahuli ko. Mukhang marami kang huli, malalaki ang mga isda, at talagang sariwa dahil pumapasag pa. Namimalag ang mga matang sabi ni Aling Lorena, nang tanggapin nito ang binigay na mga isda ni Mang Tasyo. Talagang sinadya ko na ganito, kalalaking isda ang ibigay sa inyo, para makatikim naman ng sariwa ang inyong panauhin. Masarap ang mga isdang iyan kapag inihaw at sinigang. Wika ni Mang Tasyo, kumusta na nga pala ang inyong panauhin? Magaling na ba ang mga sugat niya? Hindi na ho kumikirot, at medyo naigagalaw ko na ang aking mga braso. Si Elmo ang sumagot sa tanong ni Mang Tasyo. Kagigising lang niya. Nasa pintuan na siya ng kwarto, nang marinig ang tanong ng matandang lalaki. Magandang umaga ho. Kawan ka ng Diyos iho. Sagot ni Mang Tasyo. Bakit tumayo ka na, baka mabinat ka? May pag-alala sa tono na boses ni Aling Lorena. Magaling na po ako Lola. Maraming salamat sa iyo Lola, napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Kung hindi mo ako nakita sa aplaya, baka patay na ako ngayon. Huwag mong intindihin yun iho. Hanggat hindi mo pa kayang bumalik sa Maynila, maaari kang manatili rito, anang matanda. Hinarap nito si Mang Tasyo. Tasyo, maraming salamat sa mga isdang binigay mo. Walang anuman, Aling Lorena, sagot ni Mang Tasyo. Humarap ito sa binata. Iho, magpagaling ka. Maraming salamat ho, tumatango na sagot ni Elmo. Nagpaalam na sa kanila si Mang Tasyo, na aalis na upang pumunta ng laot. Nangako pa itong magbibigay ng sugpo pagkabalik mula sa laot. Kathy apo, bakit po la? Tanong ni Kathy, katatapos lang niya magtimpla ng kape. Pakikuha itong mga isda, linisan mo. Ako na ang magluluto ng mga isda, maliligo lang muna ako.
Sagot naman ng kanyang lola. Mamaya ka na maligo lola, nakapagtimpla na ako ng kape. Mag-almusal na muna tayo, nailipat ko na rin sa plato ang dala mong pandesal lola. Sabi ni Kathy nang makalapit sa kanyang lola. Kinuha niya sa kamay nito ang maliit na timba, na pinaglagyan ng mga isda. Kayo na lamang ni Elmo ang mag-almusal. Kumain ako kina tiyang mo bago ako umuwi. Sagot nito. Paano iho, maiwan ko muna kayo nitong apo ko. Huwag kang mahihiya sa amin. Handa kami tumulong sayo, hanggat kaya namin. Ngumiti si Elmo. Maraming salamat po ulit lola. Niyakag na ni Kathy ang binata sa kusina, para makapag-almusal. Lumabas na rin ng kanilang dampa si Aling Lorena. Pumunta ito sa likod bahay, kung saan naroon ang kanilang poso. Mayroon din silang maliit na palikuran na gawa sa kawayan, at ang bubong nito ay gawa naman sa dahon ng anahaw. Pagkatapos makapag-almusal, ang paglilinis naman ng mga isda ang inasikaso ni Kathy. Tulungan na kita sa paglilinis ng mga isda, presenta ni Elmo sa dalaga. Nako, huwag na, tanggi ni Kathy. Hindi ka palubos na magaling, magpahinga ka na lamang dyan. Tumayo si Elmo sa kinauupuan niyang gawa sa kawayan. Magaling na ako, at iyon ay dahil sa magaling ka mag-alaga Kathy. Hayaan mo na tulungan kita upang mapabilis ang paglilinis ng mga isda. Tsaka baka masugatan ka, malalaki ang mga isda, at tiyak na malalaki din ang mga tinak. Napangiti ang dalaga. Sa kapal ng kalyo ng mga kamay ko, hindi na ako matutusok ng mga tinak ng isda. Dito ako pinanganak at nagkaisip. Madalas akong nasa dagat, kulang na lang magkaroon ako ng buntot ng isda, para maging isang sirena. Sabi niya na sinabayan ng mahinang tawa. Patingin, sabi ni Elmo sabay hawak sa mga kamay ng dalaga. Nagulat si Kathy sa ginawang iyon ng binata. Nahihiyang binawi niya ang kanyang mga kamay. Ayoko, nakakahiya, tanggi niya. Mahigpit na hinawakan niya ang palanggana na may mga isdang lilinisin niya. Sige na, hayaan mo na tulungan kita, pamimilit ng binata. Nahihiya ka lang sa amin ni Lola, ay huwag mong pilitin ang iyong sarili. Tsaka baka dumugo ang iyong mga sugat mahirap na. Hindi sumagot si Elmo, pero kumuha siya ng isang isda na nasa palanggana. Nakamata naman dito si Kathy. Hay, sige na nga kung mapilit ka, iyon na lamang ang nasabi ni Kathy. Inilapag niya sa lababong kawayan ang palanggana. Pinagtulungan nga ni na Kathy at Elmo ang paglilinis sa mga isda. Sa ganoong tagpo nakita ni Aling Lorena ang dalawa sa kusina. Napangiti ang matanda, lalo na nga at parang close na ang dalawa. Sabay-sabay silang kumain ng tanghalian, at busog na busog si Elmo. Iba talaga ang kanyang panlasa sa sariwang pagkain, tingin nga niya ay tumataba na siya, dahil puro sariwa at masusustansyang pagkain ang kinakain niya araw-araw. At ngayon lang din siya nakaranas kumain ng nakakamay, kaya ginanahan siyang mabuti. Apo, mamayang gabi ay sasama ako kay Tasyo na pumunta sa laot, kasama si Belen na kanyang asawa. Nagpapalam na sabi ng kanyang lola, habang naghuhugas ng mga kamay. Natigil naman sa paghuhugas ng pinagkainan nila si Kathy. Bakit ka sasama sa laot, la? Sabi kasi ni Tiyang Mercedes mo, ngayon daw pupunta sa kanila ang pagsasanlaan ko ng ating lupa, sagot ng lola niya. Makikisabay lang ako sa bangka. Sasanduan ako ni na Tiyang mo sa shortcut. Lupa. Ulit ni Kathy. Apo, hindi naman lingid sa kaalaman mo, na malaki ang utang natin kina Cardo. Masyado na niya akong ginigipit, gusto niyang maging kabayaran ay ang pagpapakasal mo sa anak niyang si Rafael. Malapit na rin ang pasukan, gusto kong makapag-aral ka ulit. Paliwanag ni Aling Lorena. Hindi naman ako nag-aapura na makapag-aral ulit lola. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon ng pamumuhay natin. Tsaka anong lupa ang sinasabi mula? Itong lupa na kinatitirikan ng ating dampa, malungkot ang tono ng boses ni Aling Lorena. Kahit man sa matanda, ay labag sa kalooban na isanla ang munting lupa na nabili nilang mag-asawa, nang ito'y nabubuhay pa. Pero lola, hindi ka ba nangangamba na baka masamang tao ang mapagsanlaan nitong lupa niyo ni lolo? Baka gumawa sila ng mga pekeng dokumento, at sabihin na binenta mo sa kanila ang lupa at hindi sinanla. Naupo sa isang silya si Aling Lorena. Hindi naman siguro apo, tsaka kamag-anakan daw ng asawa ni Tiyang Mercedes mo ang pagsasanlaan ng ating lupa. Napabuntong hininga si Kathy.
Nakikita niya sa mukha ng kanyang lola na desidido ito sa pagsasanla ng monte nilang lupa. Kung hindi ko na kayo mapipigil sa iyong binabalak, ipagbukas mo na lang ang iyong pag-alis lola. Delikado na kapag gabi pa kayo magbabiyahe. Iyon ang usapan namin. Nakakahiya naman kina tiyang at tiyong mo, baka maghintay sila sa akin sa shortcut na daan. Huwag kang mag-alala, mag-iingat naman ako, at bukas ng tanghali ay makakauwi na ako. Nakamasid lamang si Elmo sa maglola. Nahihiya naman siyang makialam sa pinag-uusapan ng dalawa, pero nakaramdam siya ng habag sa maglola. Sapagkat nakikita niya ang pagsusumikap ng mga ito laban sa kahirapan. Ang dalagang si Kathy, nakikita niya itong lagi nakangiti, na parabang masaya na ito sa payak na pamumuhay, basta kasama lang ang kanyang lola. Iho, pwede ba kitang makausap? Pukaw ng matanda sa pag-iisip niya. Bakit po lola? Medyo nagulat niyang tanong. Aalis ako mamayang gabi, kung maaari sana ikaw na ang bahala sa aking apo na si Kathy. Huwag mo sana siyang pababayaan, hiling ng matanda sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, ako na po ang bahala kay Kathy. Pero bakit po ba kayo nagbibilin ng ganyan? Parang hindi na kayo babalik kung magsalita. Puna ni Elmo sa sinabi nito. Ngumiti si Aling Lorena. Gusto ko lang makatiyak, na habang wala ako ay ikaw na ang magsisilbing bantay ng aking apo. Alam mo bang nag-iisa lang siyang alaala ng kanyang namayapang mga magulang, kaya mahal na mahal ko ang batang iyan. Dagdag pa sa sinabi nito. Tumungutango si Elmo. Huwag kayo mag-alala lola. Makakaasa po kayong babantayan ko si Kathy. Parang nakababatang kapatid na ang tingin ko sa apo nyo. Salamat naman kung ganoon. Sige iho, maiwan na muna kita. At ako'y iidlip, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Nakangiting sabi ng matanda, pero parang malungkot pa ring tignan. Nagtataka man ay hindi na nagtanong pa si Elmo. Nakita niya ang dalaga na may dalang timba, patungo ito sa likod bahay, kung saan naroon ang poso. Huminga muna siya ng malalim bago tumayo. May bumabagabag sa kanyang damdamin, nang makausap ang matanda, ngunit hindi niya moari kung ano iyon. Sa kusina dumaan ang binata, upang tulungan na mag-igib ng tubig ang dalaga. Nagising ng sigarilyo si Monica, nang makatanggap siya ng tawag. Humithit muna siya ng sigarilyo, bago inangat ang receiver phone. Naupo siya sa sofa. Hello, hi babe, sagot mula sa kabilang linya. Kumusta, may balita na ba sa kanya? Alam ni Monica kung sino ang tinutukoy ng nasa kabilang linya. Wala pa balita sa kanya babe. Sagot ni Monica na ibinuga ang usok ng sigarilyo, na nasa loob ng kanyang bibig. Galing ako sa bahay nila, pero maging ang ina niya at kapatid ay walang balita sa kanya. Saan mo ba siya tinamaan ng barilin mo? Hindi ako sigurado kung tinamaan ko siya sa puso. Nahulog siya sa dagat ng barilin ko. Kung nakaligtas man siya sa bala ng baril, sigurado naman akong pinagpiestahan ang katawan niya sa dagat ng mga pating. Sinabi ko naman kasi sayo na ako na ang bahala sa boyfriend mo. Sabi ng nasa kabilang linya. Paano kung buhay pa siya? Hindi kaya pag hinalaan ka niya. Pinatay ni Monica sa ashtray ang apoy ng sigarilyo. Malabo na pag hinalaan ako ni Elmo. Mahal na mahal ako ng lalaking yun. Tsaka nakasuot ako ng maskara nang barilin ko siya. Nakapag-report na ba sa mga pulis ang pamilya ni Elmo? Hindi pa. Pinigilan ko si Tita Pamela, ang sabi ko sa kanya ako na ang bahala. At ang matandang iyon, naniwala naman. Malutong na tumawa si Monica. Pupuntahan kita sa bahay mo babe. Sakali man nabuhay pa si Elmo, may bago akong pinaplano. Naisip mo pa talaga na buhay pa siya? Taas kilay na sagot ni Monica sa kausap. Babe, wala pa nababalita sa telebisyon o radyo, na may nakakita sa katawan ni Elmo. Baka nga buhay pa siya. Napabuntong hininga si Monica. Ano ba ang pinaplano mo? Hintayin mo na lang ako. Pag-uusapan natin ang tungkol sa bago kong plano. Kahit hindi ito nakikita ni Monica ay alam nitong nakangisi ang kausap. Mag-shower ka dahil sobrang namiss kita. Kinikilig na isinandal ni Monica ang kanyang likod sa sofa. Alam niya kung ano ang ibig ipabatid ng kanyang kausap. I missed you too. Sige babe, mag-shower na ako. I love you. I love you too. Sagot sa kabilang linya. At nawala na ito sa kabilang linya. May ngiti sa labi na ibinalik ni Monica ang receiver phone sa cradle nito.
Tumayo ang babae, tumuloy sa kanyang kwarto upang maligo. Hindi mapakali si Pamela, kahit na nga nangako sa kanya ang nobya ng kanyang anak, na ito na ang gagawa ng paraan, makontak lang nito ang kanyang anak. Araw-araw na nakabantay sa telepono si Pamela, dahil umaasa ito na tatawag anuman oras ang anak. Mabilis na inangat ni Pamela ang receiver phone. "Hello. Ma," sagot mula sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Pamela. Ang bunso niyang anak ang tumawag. "Ikaw pala, Erson. Tumawag na ba sa'yo ang kuya mo?" "Hindi ma," sagot ni Erson sa kabilang linya. "Ano ang napag-usapan niyo ni Ate Monica?" "Sabi ko sa kanya kapag hindi pa rin tumawag sa atin ang kuya mo, pupunta na ako ng presinto para mag-report." Ang sabi ni Monica siya na raw ang baalang mag-asikaso. "Kinakabahan na kasi ako anak, baka kung napaano na ang kuya Elmo mo." Sa tuwing may pinupuntahan siyang ibang lugar, hindi naman siya nakakalimot mag-text, o kaya ay tumawag sa akin. "Ma, nag-research ako tungkol sa Isla Gilligan na pinuntahan ni kuya. Malayo sa kabihasnan ng lugar, wala pang supply ng kuryente, at wala din cell tower sa lugar na iyon. Meaning, hindi makakagamit ng cellphone si kuya para makatawag. Pambihira kasi iyang kuya mo, napakadami naman pwedeng puntahan, doon pa sa lugar na nalipasan na ng teknolohiya. Hindi ka na nasanay kay Kuya Elmo. Mahilig sa adventure si kuya. Tsaka ang alam ko, kaya siya pumunta roon sa isla, dahil gusto niyang bumili ng property." "Property," ulit ng babae. "Like what?" "Lupa, ma. Ang paalam niya sa akin, business trip, kaya siya pumunta sa islang yun." "Pareho lang yun, ma," sagot ni Erson. Nagbabalak kasi si kuya magtayo ng ibang negosyo sa ibang lugar. "Relax ka lang dyan. Ma. Paano ako makakapag-relax? Mag-iisang buwan nang hindi nagpaparamdam ang kuya mo. Hindi ako sanay na hindi siya tumatawag sa tuwing nasa ibang lugar siya. Paano kung may masamang nangyari sa kanya?" Nag-sign of a cross si Pamela. Lihim na nagdarasal, na sana ay nasa maayos na kalagayan ang panganay na anak. "Huwag ka kasing mag-iisip ng negatibo ma, walang masamang nangyari kay kuya. Maghintay pa tayo ng ilang araw, kapag hindi pa rin tumawag si kuya, ako na mismo ang pupunta sa presinto. Magpapasama ako sa mga pulis at mga rescuer na pumunta sa Isla Gilligan. Magpahinga ka na ma, tumawag lang ako para ipaalam sa'yo ang tungkol sa isla. Iwasan mo mag-iisip ng hindi maganda, at baka makasama pa sa kalusugan mo." "Sige anak," malumanay na sagot ni Pamela. "Basta kapag tumawag dyan sa opisina ang kuya mo, tawagan mo ako." "Yes ma. Sige na po, kailangan ko na bumalik sa office ko." "Bye anak." "Bye ma." Mahigpit ang hawak ni Pamela sa receiver phone, nang mawala na sa kabilang linya ang bunsong anak. Hindi pa rin siya mapakali, iba ang kanyang pakiramdam. Bilang isang ina, hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib, na baka may nangyaring hindi maganda sa panganay niyang anak. At hindi niya iyon gustong mangyari. Kakaidlip lang ni Kathy nang bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng pag-ihip at pabagso-bagsong malakas na hangin. Iminulat niya ang mga mata. Kinakabahan siya, dahil parang masama ang panahon. Bumangon siya sa hinihigan niyang papag. Nagsindi siya ng gasera at pumunta sa kusina. Inangat niya ang thermos upang alamin kung may lamang mainit na tubig. Humihikab na kumuha ng tasa si Kathy. Malamig ang ihip ng hangin, kaya magtitimpla siya ng kape. Naalimpungatan din si Elmo nang biglang kumulog ng malakas. Napasulyap siya sa papag ng dalaga, wala ito roon, kaya nagpa siya siyang bumangon. "Kathy!" Bahaw ang boses na tawag ng binata sa dalaga. May narinig siyang ingay sa kusina, kaya pamaron siya. "Hindi ka ba makatulog Kathy?" Bahagyang nagulat naman si Kathy. Katatapos lang niya magtimpla ng kape. "Elmo, bakit bumangon ka?" "Nagising ako dahil sa kulog. Hindi kita nakita sa iyong papag, kaya bumangon na ako para hanapin ka." "Hindi ka ba makatulog?" "Nakaidlip na ako. Nagising lang din ako dahil sa malakas na buhos ng ulan. Gusto mo ba magkape?" Alok niya sa binata. Tumango naman si Elmo bilang tugon sa dalaga. Naupo siya sa upuang kawayan. "Sandali lang," sabi niya at kumuha siya ng tasa, upang ipagtimpla ng kape ang binata. Pagkatapos niya magtimpla, ay dinala niya ang 2 tasa na may kape sa mesa. "Parang may bagyo, nag-aalala ako para kay Lola.
Nagpasalamat si Elmo sa dalaga, nang ibigay nito sa kanya ang tasa na may umuusok na kape. Sa pagkakatanda ko, alas 8 ng gabi umalis si Mang Tasyo, kasama ng iyong lola. Alas 10 na ng gabi ayon sa relong nakasabit sa dingding. Naupo na rin sa upuan si Kathy, halatang balisa ang kanyang mukha. Kinakabahan kasi ako, Elmo, nag-aalala ako para kay lola. Sabi niya na parang may iyak. Magdasal na lamang tayo, na sana'y walang masamang nangyari sa kanila. Sagot ni Elmo na pinakatitigan ang magandang mukha ng dalaga. Nakikita niya sa mga mata nito ang pag-aalala. Napatango naman ang dalaga. Dahil sa sinabing iyon ng binata, nagkaroon ng pag-asa si Kathy. Agad silang nanalangin, humingi ng awa sa Diyos, upang gabayan at ilayo sa kapahamakan si Aling Lorena, maging ang mag-asawang Mang Tasyo at Aling Belen. Pagkatapos natin magkape, matulog ka ulit. Paggising mo narito na ang iyong lola. Wika ni Elmo. Parang hindi ko kayang matulog, nag-aalala ako kay lola. Gusto kong dumating na ang umaga, sagot ni Kathy. Kung ganoon, sasamahan kita rito, hanggang sa dumating na ang umaga. Tuwing umaga ay dumadaan rito si Mang Tasyo, upang magbigay ng mga isda. Tatanungin natin siya tungkol sa lola mo. Maraming salamat Elmo, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nasa nakabukas na bintana sa kusina. Nakikita niya ang pagguhit ng kidlat sa langit, na dumagdag sa kabang kanyang nadarama. Nanatili nga sila sa kusina. Inabala naman ni Kathy ang kanyang sarili sa pagbabalat ng kamote, habang si Elmo naman ay nagkakayod ng niyog, na gagamitin ng dalaga sa pagluluto ng ginataang kamote. Inabot na nga ang dalawa sa kusina ng liwanag, at hindi na nakatulog. Pero habang nagliliwanag, lalo naman lumalakas ang hangin at makulimlim ang langit, kaya kung titingnan ng mabuti, ay parang dapit hapon ang uri ng liwanag ng umagang iyon. Nakikita ni Elmo na panay na ang hikab ng dalaga, habang nakatalungko ito sa may bintana. Inaabangan nito ang pagdating ni Mang Tasyo. Hindi na mapakali si Kathy. Dahil ayon sa kanilang orasan, ay alas 9 na ng umaga, at hindi pa rin niya nakikita si Mang Tasyo sa kanilang bakuran. Kathy, kumain ka muna. Baka naman dumaong sina Mang Tasyo sa ibang aplaya, upang magpalipas ng sama ng panahon, pagbibigay pag-asa ni Elmo sa dalaga, tsaka ang sabi mo ihahatid lang ang lola mo sa shortcut na daan, baka naman naihatid na siya ni Mang Tasyo kagabi, bago pa bumuhos ang ulan. Elmo, talagang masama ang kutob ko. Umiiyak niyang sabi. Muli siyang dumungaw sa bintana, malakas pa rin ang buhos ng ulan. Huwag ka mag-isip ng masama, Kathy. Maghintay pa tayo, baka mamaya umuwi na rin sina Mang Tasyo. Alaw nito sa kanya. Dito ka lang, ikukuha kita ng iyong makakain. Tumango naman siya kahit na nga parang wala siyang ganang kumain, kinakabahan siya na hindi niya moari. Hindi siya mapakali. Bumalik sa kwarto niya ang binata, may dala itong pagkain. Napahinuhod naman ang binata na kumain, maski na konti si Kathy. Ang binata na rin ang naghugas ng mga pinggan, dahil alam nitong hindi makakapagtrabaho sa bahay ang dalaga, dahil sa tindi ng pag-aalala sa lola nito. Hapon na pero hindi pa rin nila nakikita ang pagdating ng mag-asawang Mang Tasyo at Aling Belen. Lalong tumindi ang kaba na naramdaman ni Kathy. Umiiyak na kinuha ng dalaga ang lumang payong. Saan ka pupunta? Tanong sa kanya ng binata. Malakas ang ulan at ihip ng hangin. Hindi ako mapakali, Elmo, sagot niya. Pupunta ako sa bahay ni Mang Tasyo, baka nakauwi na sila kagabi, nang hindi natin namamalayan. Lumabas ng kanilang dampa si Kathy. Hindi na niya nilingon ang binata na pilit na pinipigilan siya. Mabilis naman na kinuha ni Elmo ang nakita niyang kapote na nakasabit sa kusina. Punit-punit na ito, kaya itinakip na lamang niya sa ulo ang kapote. Lumabas siya ng dampa at sinundan ng dalaga. Mang Tasyo, Aling Belen. Malakas na sigaw ni Kathy nang makapasok na siya sa bakod ng bahay ng mag-asawa. Tao po, Mang Tasyo, Aling Belen. Nasira ang payong na dala ni Kathy, nang umihip ang malakas na hangin. Binitiwan niya ang nasirang payong, hinayaan niyang mabasa siya ng ulan. Mang Tasyo, Aling Belen. Muling tawag niya sa pangalan ng mag-asawa. Humagulgol na siya ng iyak. Hindi sumasagot ang mag-asawa, kaya ibig sabihin hindi nakakauwi ang mga ito. Kathy, narinig niya ang pagtawag sa kanya ng binata. Hindi niya napansin na sinundan pala siya nito.
Mabilis na itinakip ni Elmo sa ulo ng dalaga ang dala niyang kapote. Nanuot sa kanyang katawan ang lamig, dulot ng ulan at malakas na hangin. Elmo, wala sa bahay nila sina Mang Tasyo, umiiyak niyang sabi. Hindi niya alintana ang malakas na ulan, kahit na basang-basa na siya. Lalo akong hindi matatahimik, hanggat hindi ko sila natatanong tungkol kay Lola. Tara na, bumalik na tayo sa inyong dampa. Baka magkasakit ka, basang-basa ka ng ulan. Pero, hindi natuloy ang kanyang sasabihin, nang makita niyang may bumakat na dugo sa suot na damit ng binata. Ang sugat mo nagdurugo. Wala ito, sagot ng binata. Halika na, bumalik na tayo sa inyong dampa. Hindi na tumanggi si Kathy. Nag-alala rin siya para sa binata, lalo na at hindi pa pala lubusan na naghihilom ang sugat nito malapit sa dibdib. Bumalik ang dalawa sa dampa. Mabilis naman na kinuha ni Kathy ang gamot na pampahid sa sugat. Naglagay siya ng maligamgam na tubig sa maliit na palanggana, gagamitin niya iyon pampyunas sa sugat ng binata. Sana hindi mo na lang ako sinundan, baka mabinat ka. May pag-aalala sa tono ng boses ni Kathy. Tinulungan niya ang binata na maubad ang suot nitong t-shirt. Lilinisin ko muna ang sugat mo. Binasa sa tubig ni Kathy ang face towel at piniga. Dinala niya iyon sa sugat ng binata na malapit sa dibdib nito. Hindi niya napansin na matamon siyang pinagmamasdan nito. 17 years old lang ang dalaga, pero ang hubog ng katawan nito ay parang isang ganap na dalaga. Basang-basa ng ulan ang dalaga, kaya hapit sa katawan nito ang basang kasuotan. Bumakat ang magandang hubog ng katawan nito. Napasinghap si Elmo nang mapadako ang kanyang paningin sa mga dibdib ng dalaga, na bumakat sa suot nitong blouse na kulay puti.